Love stories. Tiwala raw ang sagot para mas tumibay ang relasyon. Ang pangit nga lang sa pakiramdam kung hirap kang ibigay yon sa iyong kapareha. Ikaw, kabarangay, kaya mo ba magtiwala sa iyong karelasyon kahit na alam mong puno ka ng pagdududa? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga ka-forever at kahabang buhay. Ako nga pala si Vanessa, 35 years old, na pangasawa ko ang beshi waps kong si Marvin. Kaedad ko rin siya, 10 years old pa lamang kami nang maging matalik kaming magkaibigan. Kaya naman masasabi kong kilalang-kilala na namin ang isa't isa. Tanggap ko nga rin po ang pagkabakla ni Marvin. Opo, isang binabae ang napangasawa ko pero hindi yon naging hadlang para mahalin ko siya. Hindi yon naging hadlang para makita kong magiging mabuti siyang asawa. Mabilis lamang ang mga pangyayari. Isang araw ay nagulat na lamang ako na inamin sa akin ni Marvin na gusto na niyang maging straight at mag-asawa ng babae. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa akin na gusto na niya akong pakasalan. Wala pa kaming relasyon noon pero sinabi niyang maitatawid namin ang pagsasama namin dahil matibay ang pundasyon ng pagkakaibigan namin. Pumayag ako, lagpas 30 na ako noon. Gusto ko na rin namang mag-asawa. Hindi ko pinagsisihan na umuo ako kay Marvin. Kahit sabihin pang marami ang mga humusga sa tibay ng relasyon naming dalawa. Marami ang nag-iisip na panandalian lamang ang magiging relasyon namin dahil siguradong babaluktot daw muli si Marvin. At ako naman daw ay hindi makukontento sa pagsasama namin dahil alam ko raw na iba ang hanap ni Marvin sa isang asawa. Kibit balikat na lang kami sa mga sinasabi ng iba dahil gusto naman naming panindigan ang desisyon namin. Kaya lang isang araw ay nagsimula na ako magduda sa kanya, Papa Dudut. Natakot na ako sa kahihinatnan ng relasyon namin. Nangyari yon nang tulungan ko siyang mag-ayos ng mga gamit niya isang buwan pagkatapos naming ikasal. Papa Dudut. Sana pala, kaysa inuna nating mag-honeymoon, inasikaso na lang muna natin tong mga gamit mo. Natambakan tuloy tayo ng gagawin ngayon. Late din kasi pinadala ni Mama itong mga gamit ko. Mas inuna kasi nila ni Papa na mag-honeymoon. Competitive sila ha? Nakikisabay sa honeymoon? Bagong kasal lang yan? Tinetesting lang yung mga tuhod nila kung lumalaban pa. Isusumbong kita pag nakita-kita tayo next month. Ipapahamak ko talaga ang asawa mo. Kaya mo yun? Asawa? Oh, bakit? Naninibago lang. Naninibago pa rin. Isang buwan na tayong kasal ah. Sanay ako bilang beshiwap mo. Alam mo yan. Pwede pa rin naman tayo maging mag-beshiwap eh. Magandang araw na maging mag-best friend na mag-asawa. Pampatibay ng relasyon. Hindi ba tiwala ang nagpapatibay ng relasyon? Akala ko nga chismis ang pampatibay ng relasyon eh. Ay nako, tapusin na nga lang natin tong pag-ayos ng gamit mo para makapagpahinga na tayo. Mabuti pa nga para makapagkadal na mamaya. Sayang ang lamig ng panahon kung hindi mapapakinabangan. Char! Huwag ka na nga magsabi ng char. Baka may makarinig at sabihin na pumipitik na uli ang mga daliri mo. Ay wala akong pake. Char! Ewan ko sa'yo. Pag ikaw nahipa ng hangin pabalik sa dating kasarian mo, naku lang talaga. Abot mo na nga sa akin yung karton dyan sa tabi mo para masimulan ko ng iligpit laman yan. O heto, dahan-dahan ha. Mabigat to. Ano ba laman itong karton na to? Napakabigat. Hindi ko natanda. Check mo na lang. Ano nga ba laman ito? Make-up? Bestida?
High heels? Ah, yan pala laman yan box. Doon mo na lang ilagay sa dulong cabinet kasama ng mga ibang abubot ko. Bakit meron ka pa rin itong mga to? Bakit ko naman kasi tatapon yan? Pwede pa naman yan magamit. Bago pa nga ang iba dyan eh. Lalo na yung mga makeup. Balak mo pa rin bang gamitin tong mga to? Pwede mo namang gamitin. Halos magkasing tangkad at magkasing katawan naman tayo. Kasya sa'yo yung mga yan. Ang iksi ng mga bestida mo. Hindi ako nagsusuot ng ganito. Takot ka bang kabagin dahil sa sobrang iksi? Isuot mo na lang kapag summer. Pag magbabakasyon tayo sa probinsya namin. Ipamigay mo na lang. Hindi naman ako nagsusuot talaga ng ganito. Kung ayaw mo isuot, itago mo na nga lang yan doon sa dulong cabinet. At bakit kailangan pa nating itago hindi naman na magagamit? Sayang lang yung space sa cabinet para sa mga to. Ipamigay na lang talaga. Ayoko ipamigay kasi pinaghirapan kong bilhin yan. Branded kaya yung mga yan. Itago na lang para may remembrance ako kung ayaw mong gamitin. Remembrance? Gusto mo pa rin talagang maalala nakaraan mo? Parte na ng pagkatao ko nakaraan ko. Issue ba sa'yo ang kasarian ko noon? May problema ba? Wala naman. Sige, lalagay ko na lang to sa dulong cabinet. Baka magbagong isip ko at magamit ko rin balang araw tong maiiksing bestida. Pati yung mga makeup gamitin mo na bago mag-expire. Bagay sa'yo yung mga shade na yan lalo na yung rose pink blush on at taupe contour. Mas babae ka pa talaga sa akin. Pula at pink lang ang alam kong kulay sa makeup. Ikaw may nalalaman ka pang rose pink at taupe. Well, masyadong gifted sa kulay at kakikayan tong mister mo eh. Char. Alam kong nagbibiro lang noon si Marvin sa pagbabakla-baklaan niya. Pero medyo kumabog ng kaunti ang dibdib ko dahil mansyado pa rin ang pagiging bakla niya para sa akin. Recent lang kasi siya nagbagong buhay, Papa Dudut. Siguro'y doon pa lang ako noon nilamon ng mga sabi-sabi na mga kakilala namin na isang araw ay muling magbabalik loob si Marvin sa pagiging binabae. Para mawala ang pag-overthink ko ay nag-focus na lamang akong muli sa pag-aayos ng gamit ni Marvin, Papa Dudut. Marami pa ako nakita roon ng mga gamit niyang pangbabae. Hindi na lang ako umiimik at nilagay na lamang lahat sa dulong cabinet. Umaasa ako na hindi na yon magagamit pa ni Marvin. Umaasa ako na isang araw ay siya na ang magdidesisyon na ipamigay na lamang ang mga yon kaysa gawing remembrance sa naging buhay niya noon. Natatandaan ko pa na kasama ako noon lagi ni Marvin na bumili ng mga damit na pangrampa niya. Ako lagi ang tumutulong sa pagbibitbit ng mga pinag-shopping niya para sa pageant na sinasalihan niya noon. Pati nga yung mga damit na isusuot niya para sa mga date niya. Ako rin, Papa Dudut, ang kasama niya sa pagbili noon. Nakakatawa lang na isipin na asawa ko na ang beshi waps kong bakla na mas babae pa kung umasta noon sa akin. Minsan nakakaduda talaga kung totoong gusto na niyang maging straight o nape-pressure lamang siya ng iba para yakapin ang una at totoong kasarian niya. Lalo na kapag may kasama siyang ibang lalaki. Lalo na yung alam kong tipo niyang lalaki. Lumakas ang kaba ko lalo na noong pinakilala niya sa akin ang bago niyang katrabaho na si Deo. Kaedad lang din namin at gwapo pa. Dinala niya sa bahay namin isang gabi para makikain sa amin ng hapunan, Papa Dudut. Vanessa, nakauwi na ako. Marvin, sakto uwi mo. Nakahanda na sa mesa yung hapunan. Lika na, kain na tayo. May kasama pala ako, katrabaho ko. Hi po. Hi! Deo, misis ko pala si Vanessa. Vanessa, bago kong katrabaho, si Deo. Totoo pala sinabi nito ni Marvin. Maganda pala talaga misis niya. Akala ko mayabang lang to eh. Mayabang talaga ako pagdating sa misis ko, no? Tignan mo, kilay pa lang ulam na. Parang mali naman na isipin na ulam yung kilay niya. Pero ang ganda nga ng kilay. Makapal at on fleek. Ako ang nagkikilay dyan tuwing day off ko. Ipaghihayabang ko lang ha. Tigilan nyo na yung kilay ko, baka mausog at magkauban bigla. Tara na sa kusina para makakain na. Kain na!
Sana wala kang allergy sa hipon, Deo. Masarap pa naman tong buttered shrimp na niluto ko. Marami pa. Paborito ko to. Nako, hindi to makakatulong sa abs ko. Mapaparami kain ko nito. Nga pala Vanessa, matindi ang abs nitong si Deo. Pang sparkle artist sa GMA. Ipakita mo nga ngayon Deo. Wag na, ano ka ba? Nakakahiya naman na sa harapan pa ng mga hipon papakita tong abs ko. Kesa naman mamaya mo pa ipakita yan eh. Lulubog na yan kapag naparami ka ng kain ng hipon at kanin. Huwag mo na lantad yung abs mo. Naniniwala naman akong pang-artista yung nasa tiyan mo. Kain na lang tayo, Marvin. Baka magtampo pa tong mga hipon kasi mas paborito natin pag-usapan yung abs ni Deo. Umaalog na tong abs ko sa humor mo, Vanessa. Gets ko na talaga kung bakit na-inlove sa ito si Marvin. Sense of humor mo palang ulam na eh. Puro na lang ulam ang nasa isip mo Deo. Kumain na nga lang tayo para makauwi ka na. Di pa ako nakakapaglagay ng kanin sa plato ko, iniisip mo na agad na pauwiin ako. Hindi ah. Kung may baon ka lang na extra brief eh, papatulugin na kita rito sa bahay namin. Sa susunod, magdadala ako ng 1 dosena ng brief, extra large. Sa day off natin, matulog ka rito ha. Oo naman. Ayos lang ba sa'yo, Vanessa? Ako nang bahala sa paghuhugas ng plato. Wala namang problema. Ayos lang sa akin, basta ayos lang kay Marvin. Mas lalong walang problema sa akin para naman masaya rito sa bahay. Bakit? Malungkot ka ba na tayong dalawa lang ang nandito? Naku, lagot ka Marvin, ayusin mo kasi. Ang ibig ko sabihin, masaya rin siguro kung masubukan natin paminsan-minsan na may bisita tayo. Pero kahit wala, ayos na sa akin na tayong dalawa lang. Lusot, hindi kulong. Kumain na nga lang tayo para makauwi na tong si Deo. Aray naman, gusto nyo talaga ata akong pauwiin eh. I-take out ko na nga lang tong kanin at hipon. Sa jeep ko na lang kakainin mamaya habang nasa biyahe. Joke lang naman Deo. Kahit mamayang madaling araw ko pa umuwi, ayos lang sa amin. Gusto mo manood tayo mamaya ng movie pagkatapos natin mag-dinner eh. Sige, game ako dyan. Pero ayos lang ba sa'yo yon, Vanessa? Oo naman. Nood tayo ng movie mamaya pagkatapos kumain. Tama na kwentuhan? Kain na tayo para makanood na mamaya. Imbis na kumain ay nagpatuloy pa rin sa tawanan at usapan sina Deo at Marvin papadudot. Hindi na nga ako gumatong pa sa usapan nila para hindi na yon humaba pa. Pero ganun pa rin. Tawanan lang sila ng tawanan na akala mo'y matagal na silang magkakilala. Hindi na rin ako nakaimig pa kahit gustuhin ko man. Parang nakalimutan na kasi nilang andun ako. At sila na lamang ang nagkakaintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Kumain na lamang ako para makaramdam sila at doon na rin sila sumunod. Akala ko kapag nagsimula na silang kumain ay hindi na sila magkwekwentuhan. Pero hindi yun nangyari, papadudot. Sumigi pa rin sila ng sumigi sa usapan. Late na tuloy kaming natapos kumain. Inaantok na ako noon pero ayaw pang umalis ni Deo. Gusto pa niyang manood ng TV at sinamahan tuloy namin siya. Ni Marvin na tuwang-tuwa rin. Habang magkakasama kami ay para ako naging third wheel sa kanila. Naalala ko bigla noong mga panahong third wheel ako kay Marvin at sa mga naging boyfriends niya. Ako lagi noon ang bumabangka sa kwentuhan dahil madalas ay nagkakahiyaan silang magkakarelasyon. Noong time na kasama namin ni Deo ay parabang naulit ang nakaraan. Ang kaibahan lamang, silang dalawa ni Marvin ang bumabangka sa usapan samantalang ako ay tahimik lang. Hindi ko noon alam ang mararamdaman. Nakikita kong masaya si Marvin kasama ang kaibigan at katrabahong si Deo. Pero ang sakit lang na makitang parang mas masaya siyang kasama si Deo kesa sa akin ang mismong asawa niya. Mas lumalim lang tuloy ang selos at pagdududa ko papadudot kung totoo ba ang kagustuhan ni Marvin na magbagong buhay na. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, papadudot ay hindi ko sinabi kay Marvin ang totoong nararamdaman ko. Takot akong magising ang pagkabakla niya oras na maparami ang oras na kasama niya si Deo. 6 na araw pa naman sa loob ng 1 linggo kung magkasama sila sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila sa tuwing magkasama sila sa opisina. Madalas akong napapraning lalo't nasa bahay lamang ako palagi.
Naka-work from home kasi ako at halos wala naman akong ginagawa masyado sa trabaho ko. Kaya mas dumadami tuloy ang oras ko sa pagdududa at pag-overthink. Inisto ko pa nga ang Facebook ni Deo at lumaki ang insecurity ko nang makita ko ang mga halos hubad na larawan nito sa Facebook. Ganon na ganon ang mga itsura ng mga naging karelasyong lalaki ni Marvin noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para makapagtiwala akong muli kay Marvin. Sinubukan ko namang pigilan ang nararamdaman ko kaya lang masyado yung nagsusumigaw. Lalo na kapag nakikita ko si Marvin na may nakakasalubong na ibang lalaki. Bukod kasi kay Deo ay madalas na rin akong magselos sa mga lalaking nakakasalamuha ni Marvin. Pati na yung mga nasasalubong namin ay biktima na rin ng pagdududa ko. Noong una ay kinikimkim ko lamang ang selos ko hanggang lumalim na yon ng tuluyan. Isang araw nasa mall kami naglalakad at nagpababa ng mga kinain namin, pauwi na rin sana kami noon nang biglang tumawag si Deo kay Marvin. Pansamantala kaming nahinto sa paglalakad para makipag-usap si Marvin kay Deo. Napansin ko ang kakaibang ngiti ng asawa ko nang magkausap silang dalawa. Muli Papa Dudut, aaminin ko na nagselos ako. Namang matunaw nung kinain nating kaldereta. Sinabi mo pa. Lumalaban pa rin yung karne ng baka sa tiyan ko. Baka bukas ko na ito maburot mailabas. Ang hirap talaga pag nagkakaedad. Hirap nang matunawan. Hoy, bata pa tayo no? 35 pa lang tayo. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo kailangan na natin kumuha ng senior citizen ID. Kasi naman, 1 oras ang mahigit nung umalis tayo sa resto na kinainan natin. Pero parang barado pa rin yung sikmura ko. Kinulang yata tayo sa tubig. Magharap nga muna tayo na mabibilhan ng tubig. Buti pa nga. Teka, tumatawag si Deo. Sagutin ko lang saglit ha. Sige, gumilid muna tayo para hindi makakaabala sa mga naglalakad. Sige. Hello Deo. Marvin, nasan ka? Andito kami sa mall ni Vanessa. Katatapos lang namin kumain. Bakit? Ay, nagde-date pala kayo. Pasensya ka na. Naistorbo ko pa ata kayong dalawa. Hindi ka nakaistorbo. Ikaw pa ba? Lagi ako may oras para sa'yo. Salamat naman kung ganun. Napatawag ako kasi imbitahan sana kita sa Sabado kung pwede ka. Anong meron? Birthday ng nanay ko. Alam mo namang tuwang-tuwa sa'yo si nanay. Baka naman pwede mo mapagbigyan. Huwag ka na mag-abala sa regalo. Ayos na kay nanay na nandun ka. Game! Anong oras ba? 4:00 ng hapon ng simula. Pwede mo naman nagaan para makisali ka sa inuman namin ng mga pinsan ko. Gusto ko yan. Matagal na rin ako hindi nakakainom. Kailangan ng mababad sa gin ng lalamunan ko para makaramdam naman ng init at hagod. Ako na bahala sa alak at pulutan. Mananawa ka. O sige na, tuloy nyo na yung date nyo ni Vanessa. Pasensya na ulit kung na-istorbo ko kayo ha. O paano? Bye! Bye! Nakarinig ako ng inuman Inimbitahan ako ni Deo para sa birthday ng nanay niya sa Sabado. Punta ako ha. Hindi ako magpapagabi, promise. Nakilala mo na pala yung nanay ni Deo? Oo. Dumidiretso kasi kami madalas ni Deo sa bahay nila pagkatapos ng trabaho. Kaya pala lagi kang late kung umuwi. Dumadaan ka pa kina Deo. Hindi naman palagi. Sa tuwing naghahanda lang ng merienda ang nanay niya. Kaya ngayon, super close na kayo ng nanay niya. Oo. Kaya naimbitahan na tuloy ako sa birthday niya sa Sabado. Akala ko ba manonood tayo ng sine sa Sabado? Pwede namang manood na tayo ngayon. Parehas lang naman yung palabas ngayon at sa Sabado. Pagbibigyan ko lang yung nanay ni Deo. Ang bait kasi nun eh. Nakakayang tumanggi at baka magtampo. Alam mo naman ang mga matatanda. Lagi na nga kayong magkasama ni Deo eh. O bakit naman ganyan ka magsalita? Mas maganda ngang lagi kami magkasama eh. Kaysa naman mambabae ako, di ba? Mambababae ka? Bakla ka naman. Papadudod, hindi ko maiwasang masabi yon kay Marvin dahil sa inis at selos ko. Nawala ang ngiti ni Marvin at napatitig na lamang siya sa akin.
Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko at hindi namin pinag-usapan yon pagkatapos. Nagpanggap na lamang kami na parang walang nangyari. Tahimik kaming pareho habang pinagpapatuloy ang paglalakad. Alam naming nagbago ang mood namin pero wala ni isa sa amin ay walang gustong umamin. Gusto lang naming parehong makaiwas sa away at maiwasang mapag-usapan ang tungkol sa pagbulalas ko sa pagiging bakla ni Marvin. Naghanap kami ng mabibilhan ng tubig at nang nakabili na kami, nag-aya na agad si Marvin na umuwi na. Napagod na raw siyang maglakad. Gusto na raw niyang magpahinga. Tumango na lamang ako at sumunod sa kanya. Hanggang sa pagsakay ng jeep ay tahimik kaming pareho, Papa Dudut. Pati sa pag-uwi sa bahay ay ganun din. Nagkulong siya sa kwarto at ako naman ay naglinis ng mga naiwan naming kalat sa sala. Kinabukasan ay naging okay na ulit kami pero ramdam pa rin namin ang ilangan sa isa't isa. Wala pa rin ni isa sa amin ang gustong pag-usapan ng mga nangyari sa mall. Isang hapon ay hindi ako mapakali at parang may nagtutulak sa akin para kausapin si Deo. Gusto ko siyang makausap para malaman niya ang nakaraan ni Marvin at para alam din niya kung saan siya lulugar. Baka sakaling maisip niyang irespeto ang relasyon naming mag-asawa. Alam kong emosyon ko ang nagdidikta noon sa akin at mali ko na sumunod ako sa gusto noon. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Deo. Nakuha ko ng palihim ang number ni Deo nang minsang makaidlip si Marvin at nakabukas ang cellphone nito, Papa Dudut. Hello? Sino to? Hello, Deo. Si Vanessa to. Yung asawa ni Marvin. Vanessa, ikaw pala. Nagulat naman ako. Hinahanap mo ba si Marvin? Katabi mo ba siya ngayon? Nasa 4th floor siya ngayon eh. Kausap boss namin. May ibibilin ka ba sa kanya? Wala naman. Kung pwede nga sana wag mo nang sabihin na tumawag ako sa'yo. Ha? Bakit? May problema ba? Meron May tampuhan ba kayo ni Marvin? Gusto mo kausapin ko siya para magkaayos kayo? Wala naman. May iba akong problema. Tungkol saan ba yung problema? May tutulong ba ako? Tungkol sa'yo. At oo, makakatulong ka sa akin. Tungkol sa akin? Teka, may nagawa ba ako sa'yo? Alam mo bang dating bakla si Marvin? Hindi niya nakwento pero ramdam ko naman. Pilantik pa lang ng daliri hindi na kailangan pag-usapan Mag-beshiwap kami ni Marvin mula nung 10 years old kami. Bakla na siya noon pa man. Tapos last year lang nagplano na siyang maging straight na lalaki. Para magawa yon, inaya niya ako magpakasal. Pumayag ako agad. Grabe! Akala ko sa barangay love stories lang nangyayari yung mga ganyang kwento Seryoso ko. Ano naman ngayon ang problema kung sakali? Hindi ka ba naniniwalang straight na siya? Medyo alanganin, lalo na nung pinakilala ka niya sa akin. Bakit naman ako nadamay sa problema? Katrabaho niya lang naman ako. Pero kasi nung bakla pa siya, mga tipo mo yung ginujowa niya. Mapuputla na macho. Alam ko yun kasi ako ang tulay niya lagi sa mga naging jowa niya noon. Beshiwap na, tulay pa, asawa pa. Talo mo pa 3-in-1 na kape Ikaw na. Pasensya ka na kung sinasabi ko sa'yo to ngayon ha. Ayos lang, walang problema. Mabuti nga't nasabi mo to sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ako lulugar. Nadamay ka pa sa pagsiselos ko. Pasensya ka na talaga. Wala yun. Pero matanong lang kita, wala ka bang tiwala kay Marvin? Dati, meron. Kaya lang nagduda na ako nung lagi na kayong nagkakasama. Lagi talaga kami magkasama kasi magkatrabaho kami. Diyan nga ako takot Dahil halos 9 hours kayong magkasama sa trabaho.
Imposibleng hindi kayo magka-developan. Pagdating sa parting yan, malabo yan. Paanong malabo? Lagi kang binibida ni Marvin. Panay ang papuri niya sa kagwapuhan mo. Lalo na sa abs mo. Kahit sinong misis magdududa kung bukang bibig lagi ng misteryong katrabaho niya. Ako na nagsasabi sa'yo, kahit pa 15 hours kami magkasama ni Marvin sa trabaho, malabo magkagustuhan kaming dalawa. Bakit naman? Kasi may boyfriend na ako. 2 years na kami mahigit at masaya kami sa relasyon namin. Walang dahilan para magloko. Bakla ka rin? Hindi ba halata? Hindi lang pumipilantik mga daliri ko pero kulay pink ang pagkatao ko. Akala ko straight ka. Hayaan mo, sa susunod ipapakilala ko sa'yo boyfriend ko. Naipakilala ko na siya kay Marvin noon. Nakakasama nga namin madalas kapag nagmimerienda kami sa bahay. Alam mo magandang idea din kung tatry mong sumama sa amin minsan ni Marvin para mawala yung pagdududa mo sa asawa mo. Ang akala ni Deo ay mawawala noon ang pagdududa ko kapag nalaman kong may boyfriend na siya. Pero kabaliktaran ang mga nangyari. Mas lalo akong nakaramdam ng selos at mas lalo akong kinabahan. Kung bakla rin pala si Deo ay mas malaki ang chance na magka-developan sila ni Marvin. Kahit sabihin pang may boyfriend na si Deo, pero dahil uso ang cheating ngayon ay hindi ako pwedeng maging kampante. Tinapos ko na kaagad ang tawag dahil halos hindi na ako makahinga dala ng sobrang kaba. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na lang na mag-focus sa trabaho ko pero hindi yun nangyari. Ang utak ko ay nakalipad sa future. Iniisip kong balang araw ba ay makakayanan kong tanggapin pag nagka-developan na sina Marvin at Deo. Parang nanikip ang dibdib ko sa iniisip ko. Mahal ko na si Marvin at wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maalagaan ang pagsasama naming mag-asawa. Kinagabihan ay umuwi si Marvin na kasimangot ito at halatang galit. May kutob akong sa akin siya galit at tama naman ako. Alam pala niyang tinawagan ko si Deo. Hindi raw napansin ni Deo na nakabalik na si Marvin mula sa 4th floor at nasa likuran lang siya nito habang magkausap kaming dalawa sa cellphone. Narinig ni Marvin ang pag-a-assure sa akin ni Deo na walang pwedeng mangyari sa kanilang dalawa dahil may boyfriend ito. Guilty ako noon at panay ang sorry ko pero inis na inis pa rin si Marvin sa akin. Sa sala siya natulog at iniwasan niya ako hanggang kinabukasan. Nahiya ako sa ginawa ko at hindi ko alam kung papaano makakabawi sa asawa ko sa ginawa ko sa kanya. Papadudot nagsisisi ako kung bakit hinayaan kong magpadaig sa emosyon ko. Nagkaroon na tuloy ako ng lamat. Ang pagsasama namin ng asawa kong si Marvin, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaayos din naman kami ni Marvin pero hindi na kami katulad ng dati, papadudot. Nagbago na siya sa akin at alam kong dala yon ng kawalan ko ng tiwala sa kanya. Kilala ko si Marvin, ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong pinagdududahan siya sa kahit na anong paraan at kadahilanan. Hindi ko man lang pinag-isipan ang ginawa ko. Alam kong nasaktan ko siya at hindi ko alam kung paano pa makakabawi. Mabilis pa namang mawala ng gana si Marvin kapag may nagawa kang hindi maganda sa kanya. Lalo na kung mismong karelasyon niya ang nakagawa ng masama sa kanya. Naalala ko nga yung isang karelasyon niya na siloso. Agad na hiniwalayan ni Marvin nang malaman nitong ini-stalk niya ang mga ex ni Marvin. Hindi raw siya komportable sa ganon. Kaya kahit gaano pa niya kamahal ang ex niyang yon ay iniwan niya agad para sa peace of mind niya. Dahil sa pag-alala ko sa ex ni Marvin ay natakot ako. Kaya nakipag-ayos agad ako sa kanya at ginawa ko ang lahat para mapatawad na niya ang mga nagawa ko. Kinulit ko siya hanggang sa mapilitan na siyang makipag-ayos sa akin. Nag-promise ako sa kanya na hindi na mauulit ang pagdududa ko. Naniwala naman siya at bumalik na kami sa dati at sinimulan ko ng magtiwala. Kahit medyo aminado ako na medyo nakakaramdam pa rin ako ng selos kay Deo, ay sinikap kong huwag yung ipahalata kay Marvin kapag magkasama kami.
Kaya lang isang araw ay nakaramdam na naman ako ng selos, hindi kay Deo kundi sa ibang mga lalaki na nakakasalubong namin sa paglalakad namin sa mall. Nadugtungan na naman ang lamat ng aming relasyon nang dahil doon. Pwede ba tayong dumaan sa second floor? Bibili lang ako ng bagong casing ng phone ko. Sure ka? Mas mura kaya online. Umorder ka na lang, free shipping pa. Sale pa naman bukas. Pwede, pero check pa rin natin dito. Maaga pa naman eh. Okay, pero daan lang muna tayo sa pharmacy. Bibili lang ako ng vitamins ko. Ay sakto, ubus na rin yung vitamins ko. Oo nga pala, O ano yon? wala. May nasalubong ka lang na gwapo na tahimik ka na bigla? Ano na naman ba ang pinupunto mo? Wala naman. Huwag mo sabihin pinagsisilosa mo yung nasalubong natin. Masama ba? Natahimik ka nung dumaan siya eh. Wow, grabe. Ang lagkit pa ng tingin mo. Ni minsan hindi mo ako tiningnan ng ganon. Seryoso ka ba? Akala ko ba hindi ka na magsiselos? Akala ko rin eh. Pero iba yung dating sa'yo nung nasalubong natin. Parang gusto mong lundagan. Parang gusto mong lapain. Ganyan talaga kahayok sa lalaki ang tingin mo sa akin? Una si Deo. Tapos ngayon ibang lalaki naman. Ang saklap ha. Pati hindi ko kilala pinagsisilosan mo. Nakakaselos kasing reaksyon mo nung dumaan yung lalaking yon. Kakaiba yung tingin mo eh. Masama na ba tumingin sa ibang tao ngayon? Anong gusto mo? Sa'yo lang nakadikit ang mga mata ko. Tama na nga, ayoko na ng away. Ayaw mo ng away. Pero ikaw naman to nagsimula. Kaya nga tinatapos ko na, di ba? Ano bang dapat kong gawin para matigil ka na sa pagsiselos mo? Wala. Tama na. Ayoko ng pag-usapan. Pag-usapan natin to para matapos na. Pag pinag-usapan natin to, baka relasyon na natin yung matapos. Matatapos talaga tong relasyon natin kung panay duda ka. Hindi kita pinagdudahan kanina. Nagselos at nagtaka lang ako. Ganon din yun. Hindi ka magsiselos kung hindi ka nagdududa. Umuwi na nga lang tayo. Wala na ako sa mood. Ikaw pa tong nawala sa mood ha. Eh di sorry na. Sorry kung pinagsilosan ko yung nasalubong natin. Huwag ka mag-alala. Last na yon. Duda ako. Pag nasimula mo na magselos, tuloy-tuloy ka na. Ganyan ka sa ex mo dati. Halos sakali mo na sa kakaselos mo. Alam mo naman palang selosa ako dati pa. Pero bakit pinakasalan mo pa ako? Kasi akala ko, bilang ilang dekada na tayo magkaibigan, buo na ang tiwala mo sa akin. Hindi ka pa ba tapos dumakdak? Ikaw, hindi ka pa tapos magselos? Hindi pa ako pwedeng manalo sa usapan na to? Bakit ko hayaang manalo yung pagsiselos mo? May karapatan ako magselos dahil asawa kita. Dahil mahal kita. Kahit asawa kita, wala ang karapatang pagdudahan ako. Lalo ng kasarian ko. Hindi ako nagdududa sa kasarian mo. Sinungaling, kung hindi ka duda sa kasarian ko, bakit halos ikamatay mo yung kakaselos sa lalaki na kasalubong natin? Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Marvin Papadudut. Nahiya ako bigla dahil alam kong tama siya. Talaga namang nagdududa pa rin ako sa kasarian niya pero hindi ko magawang aminin yon sa harapan niya. Nang hindi na ako sumagot ay naglakad na ng mabilis si Marvin para makalabas na ng mall. Humabol naman ako pero hindi kami nag-usap. Sabay pa rin kaming sumakay ng taxi pa uwi at hindi pa rin kami nag-iimikan sa loob ng taxi hanggang sa makauwi kami ng bahay. Hindi na ako muling kinausapan ni Marvin kahit ilang beses na ako nag-attempt na pag-usapan namin ang mga nangyari. Alam kong napagod na siya sa ginagawa ko at kahit ako ay pagod na rin namang magduda. Kaya lang ay hindi ko pa ma-practice na magtiwala ng buo sa kanya. Hindi ko maipaliwanag sa kanya kung bakit ganon akong magduda. Ayokong galitin pa siya lalo kaya naman ako na rin mismo ang dumistansya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na kami tuluyang naayos. Lagi na lang late kung umuwi si Marvin at hindi na kami nakakapag-usap tulad ng dati. Nanlamig na siya ng tuluyan sa akin, mas lalo tuloy akong napraning dahil sa mga inaakto niya. Dahil sa pagdistansya niya sa akin ay naisip kong mas lalo lang lalaki ang chance na mapalapit siya kay Deo o sa ibang lalaki na makakasalamuha niya. Baka nga, para makaganti sa akin ay manlalaki na siya para lang patunayan ang mga pagdududa ko sa kanya.
Natakot ako lalo sa mga iniisip ko, Papa Dudut. Kaya bago pa umabot sa puntong yon ay kinausap ko na siya. Nahirapan akong harapin siya noong una dahil nga sa panayang iwas niya. Pero napilitan din siya na makipag-usap sa akin ang ma-realize nito marahil na hindi na namin pwedeng iwasan ang isyo na namamagitan sa aming dalawa. Nagkausap na ulit kami at sinikap na ayusin kung ano man ang naging gusot noong nakaraan, Papa Dudut. Buti naman at napapayag na kitang pag-usapan natin to. Wala naman na sana pag-uusapan kung marunong ka lang magtiwala. Ilang beses ko bang kailangang mag-sorry? Nakakapagod na ah. Nakakapagod mag-sorry, pero magduda hindi. Sana baliktad na lang. Makinig ka. Alam kong hindi ko na mababawi yung pagdududa at pagsiselos ko sa'yo nung mga nakaraan. Kaya nga gusto kong makabawi ngayon. Babawi ka ngayon tapos bukas balik selos na naman. Ikaw naman tong walang tiwala sa akin. Ikaw pa talaga may gana magsabi niyan? Aayusin ba natin to o hindi na? Hindi ko alam. Pagod na ako sa kakaselos mo. Kung mauulit to sa susunod, binibigyan mo lang ako ng dahilan para pagsisiya na pinakasalan kita. Ang sakit naman yan. Mas masakit kaya lahat ng pagdududa mo. Masisisi mo ba ako? Wala pang 1 taon nung magdesisyon kang magpakalalaki. Buong buhay mo lagi kang naka-lipstick. Lagi kang naghahabol sa lalaki. Diring-diri ka kapag nadidikitan ka ng dibdib ng babae. Wala ka talagang tiwala, no? Oo, aaminin ko hindi ganun kadaling panindigan to pagiging lalaki ko. Pero ginagawa ko. Araw-araw sinusubukan ko. Kaya sana, subukan mo rin magtiwala. Kasi nadadamay ako sa pagiging nega mo sa akin. Ayoko naman sanang maging nega. Kaya lang kasi, Kaya lang ano? paano kung isang araw mapagod ka na sa kakasubok? Paano kung isang araw ma-realize mo na mas gusto mo na lang uli maging bakla? Na mas gusto mong yumakap sa lalaki kaysa babae? Paano ako? Bakit kasi ganyan ka-advance ang utak mo? Hindi ba pwedeng yung pagsusumikap ko ngayon na maging straight ang isipin mo? Hindi mo ba na-appreciate yun? Na-appreciate ko na nag-e-effort kang maging straight. Pero hindi ko lang kasi maiwasang makaramdam ng takot sa tuwing may nasasalubong tayong gwapo tapos mapapatingin ka sa kanila. Ay, ni sa hinagap, hindi ko naisip na lalaki ang pagseselosan ko. Vanessa, ikaw na itong pinili ko. Ikaw na itong pinakasalan ko. Marami naman dyan na pinili nga sa una. Pero sa huli, iniwan pa rin. Kaya hirap ka magtiwala kasi nakafocus ka sa mga mali ng iba. Hindi tayo yun. Iba tayo. Mahal kita at mahal mo ko. Hindi ba pwedeng yun na lang atupagin natin ngayon? Kesa lagi tayong mag-aaway dahil sa walang kwentang pagdududa mo. Paano bang gagawin ko? Nahihirapan na rin ako eh. Gustuhin ko man na di magselos. Pero ramdam ko pa rin eh. Lalo tuwing wala ka rito sa bahay at kasama mo si Deo. Si Deo na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami? May karelasyon yun. Nakakahiya na pati siya idadamay mo sa pagsiselos mo. Kasi naman, panay puri ka sa itsura niya. Lagi mong binabalita sa akin kapag pumapasok siya sa opisina niyo na mala artista yung datingan. Dahil lang doon kaya ka nagdududa? Mas matakot kapag naglilihim na ako tungkol kay Deo. Pati na rin sa ibang mga lalaki nakakasalamuha ko. Ibig sabihin lang nun, may mali siya na sa akin. Ayan, kinabahan na naman ako lalo. Bakit kailangan mong sabihin yan? Ay, eto. Naalala mo nung grade 6 tayo? Wala teacher natin nun tapos naglaro tayo ng truth or consequence. Naalala mo yung sinabi ko nun? Hindi ko na naaalala. O sige, para bumalik lang sa alaala mo. Nung tumuro sa akin ng bote at truth ang pinili ko, tinanong ako ng kaklase natin si Tracy kung may crush daw ba ako sa'yo. Ay oo, naalala ko na. Sumagot ka ng oo. Tapos nung tumuro uli sa'yo yung bote at consequence naman ang napili mo. Siguro naman natatandaan mo. Napaghalik sa'yo yung consequence na gusto nila ipagawa sa akin nun. At ginawa mo nga. Ramdam ko pa yung panlalamig ng labi mo. May halo pang nginig. Ikaw ba naman makascore sa crush mo? Hindi ba manlalamig labi mo sa kaba? Ako pa yata yung first kiss mo eh. At puppy love ko. Talaga? Ako? Hindi man ikaw ang first love ko, pero ikaw ang puppy love ko. Ikaw ang pinakaunang kilig sa buhay ko. Bago ako lumiko at natuto man lalaki. Ay,
Aaminin ko sa'yo, na-attract pa rin ako sa lalaki. Aaminin ko rin, nung bagong pasok si Deo sa office namin, nagkakrush ako sa kanya. Pero panandalian lang yun. Nawala rin kagad na ma-realize ko na maayos pala siya na maging kaibigan. Hindi ko alam kung nakatulong ba yung sinabi mo sa pagiging selosa ko. Ito, hindi ko alam kung makakatulong pero susubukan ko. Walang halong biro. Ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba. Napakaswerte kong napangasawa ko ang best friend ko. At napakatanga ko kung gagawa pa ako ng dahilan para magkahiwalay tayo. Oo, ramdam ko pa rin ang pagiging bakla ko. Hindi ko agad yun matatanggal sa sistema ko. Pero kung meron pa akong isang hindi matanggal sa sistema ko, yun yung kagustuhan ko na maging katuwang ka sa buhay at makasama ka hanggang sa pagtanda. Nakatitig lang sa akin si Marvin habang sinasabi ang mga linya niyang yon. Aaminin kong nakatulong yon para mabawasan ang nararamdaman kong selos at pagdududa. Niyakap ko na lamang siya dahil hindi ko rin alam kung ano ang susunod na sasabihin para hindi masira ang moment namin. Pagkatapos noon ay nagbalik na kaming muli sa masayang relasyon namin. Kaya lang, ramdam ko na noon ang pagiging maingat ni Marvin. Ramdam ko rin na napapraning na siya sa tuwing lumalabas kami at nakakasalubong kami ng gwapong lalaki. Iniiwasan na rin niya si Deo at ramdam ko ang lungkot niya noon. Alam ko naging close na silang dalawa at nakasira lamang ang pagsiselos ko sa samahan nila. Aaminin ko na hanggang ngayon ay hindi pa ganoong kabuo ang tiwala ko kay Marvin. Siguro'y likas na sa akin ang magduda dahil yun na ang nakasanayan ko sa mga dating nakarelasyon ko. Pero bala ko na sana yung itigil kaya lang ay hindi ko alam kung papaano. Ayoko magkasira kami ni Marvin dahil wala na akong ibang gustong makasama kundi siya na lamang talaga. Lalo't nagbabalak na kaming magkaroon ng anak bago matapos ang taong ito. Hindi naman makakatulong kung may ilangan pa kami pagdating sa tiwala kung paplanuhin na naming bumuo ng pamilya. Baka naman may tips kayo kung paano mawawala ang pag-overthink ko. Kung paano mawawala ang pagdududa at ang pagsiselos ko. Gusto ko sanang maayos ang relasyon namin pero sana'y matulungan ninyo ako kung papaano. Salamat po sa mga susubok na tumulong at magpadala ng komento sa inyong Facebook page. Salamat na rin po sa team sa Barangay LS sa pagdinig at pagbabahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.